May himala, totoo ang himala. Imagine ninyo, shell joke 'no? Hindi sinang-ayunan o kinampihan si De Lima. 'Di ba isang malaking himala, maging si pastor, himala. O baka natatakot lang silang makasuhan. So, ang pinag-uusapan nila dito sa sinasabi kong may himala ay patungkol dito sa usapan nila kung bubuksan ba yung green box na ang laman nun ay mga dokumento galing sa BIR. Kung matatandaan natin nung huli ay hindi nila binuksan yon, pinapirmahan pa nga, dinefer sa susunod na lang na pag-uusapan, parang gano'n. Pero ang ine-expect ko ay bubuksan talaga nila. Pero no, 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 gossip. Tila baka natakot itong mga 'to na buksan. Bakit? Maaaring makasuhan kasi sila. Kaya nga may himala. Natatakot ba si Benny Abante na makasuhan? Ano kaya ang rason ni Benny Abante? Ano naman kaya ang rason ni Shell Jokno? Bakit hindi niya sinang-ayunan si De Lima? Si De Lima kasi ang gusto niya buksan ng magkaalaman. Pero in the end, hindi binuksan. 6 lang silang bumoto na hindi na gusto na pumayag or gustong buksan yung green box na yan. Pakinggan nga natin si pastor, parang may himala. O sige, pakinggan muna natin si pastor bago natin puntahan yung himala na ginawa ni Shell Jokno. Oh, play. Madam Chair Hmm. at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, Mhm. hindi mo mas maganda na may suspense. Wow, gusto niya may suspense. Sabihin niyo na lang yung totoo. Natatakot kayo na baka makasuhan kayo diyan at malaglag ng tuluyan yang impeachment na yan. Para may suspense. Ano yung suspense natin, Ka Benny? Eka nga, di ba? Nasuri na natin Mm. ang impeachment complaints Ipadala nyo na sa plenary. at mga nakalakip na ebidensya. Oh, tapos? At naniniwala ako, Mm. if every congressman will just appreciate Oh, the pieces of evidence that has been talked about in this committee, nagaling sa fishing expedition. Oh, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at ah. makarating sa impeachment court. Oh, edi po ilagay nyo doon, tignan natin. Kasi may mga babaliktad dyan, may mga magsasalba ng karir dyan, sigurado yan. Oh, Ihain na natin, mm. oo, Oo. ang articles of impeachment sa Senado ng Hindi, wag muna sa Senado, sa plenary muna. Wag kang mag-shortcut. Due process, sa plenary muna, pagbubutuhan, bago sa Senado. Wag gano'n. Mabubutasan kayo. Kalma, kalma, pastor. may paggalang sa batas Oh, at takot sa Diyos. oh, wow. Tinimbang na natin Oh, at sapat na para sa probable cause. Dito sa pahabol ko. Probable, pastor. Ulitin nga natin yun. Pakahabol? sa batas at takot sa Diyos. Mm. Tinimbang na natin Ngunit kulang. at sapat na para sa probable cause. Anong pahabol ko? May pahabol? Dito po sa Committee on Justice, tinimbang natin si Vice President Sara at Tinimbang si Vice President Sara. Kanina sabi mo, ebidensya. Ngayon si Vice President na yung tinimbang ninyo. Ano ba talaga nadudulas? Ebidensya ba o si VP Sara ang tinimbang ninyo? Natimbang ninyo na kahit anong gawin ninyo, na paninira dyan, magtatagumpay pa rin siya sa 2028. Kaya nga, sa paninimbang ninyo, kailangan nyo siyang ilaglag. Kailangan ma-impeach si VP Sara para hindi makatakbo.
At nakita natin Mm. ang laki ng kanyang pagkukulang. Wow! Korte ka ba? Wala pa. Brabulkus pa lang yan, Kabene. Wala pang pagkukulang. Probable cause, Oh, Madam brahos. Chair, Hmm, my dear colleagues. hmm, Kaya po yan po ang aking stand. hmm. Sana po ay isuspense na lang natin ito Okay, suspense. at hayaan natin ang impeachment court ang magbukas nito. Maraming Dami mo pang daldal. Sasabihin mo lang huwag nang buksan. maraming salamat po at pagpalain Mm. tayo ng Mm. ating Panginoon. Dahil sabi ni Kabeni, suspense. Oh, i-suspense muna natin yung himala ni Shell Jokno. Pakinggan muna natin si Lord Suwan. Lord Suwan ba? O si Suwan. I would have to ask, Parang nalungkot kasi si Jerbel Luistro dito. Nalungkot na siya. Tingnan nyo mamaya yung reaction niya pagkatapos magsalita ni what is the direct Suwan. connection between the ITR Lord Dan Suwan pala. of the Vice President and Attorney Manscarpio and the articles of impeachment? Mhm. Because the articles charge confidential funds, irregularities, threats, SALN violations, destabilization, and none of these are proven or disproven by a personal income tax return. Correct. The ITR adds marginal evidentiary value at most. Mhm. Actually, hindi po ako tutol sa transparency. Mhm. Tutol po ako sa pag-bypass ng protection ng batas na nakalatag mismo doon. Mhm. Kung gusto Tumatango-tango naman itong si Degamon. natin tingnan ang ITR, may paraan po. Executive session, Correct. Section 71, which requires the permission of the President himself. May mga Ay, kailangan pala ng presidente, no? So, na kay Bongbong Marcos ang beat. safeguards. Hindi natin sisirain ang batas para patunayan ang isa pang batas. Correct? And of course, there's a basic rule of statutory construction, Madam Chair. Express enumeration excludes the unmentioned. Mhm. And the exceptions do not mention impeachment at Correct. Correct. Ang iniiyak kasi ni De Lima, may statutory ganito ganyan. Kailangan ba na mas mataas yung mababang yung provision ng batas kaysa sa konstitusyon? Tanga ka pala eh. Saan ba hinango yung batas? Sa konstitusyon. Meron bang batas na unconstitution? Mga tanga. Bobo talaga si De Lima eh. all. So the statute, when it was amended in 2010, had every opportunity to insert, quote unquote, or upon order of either the House of Congress or either House of Congress in aid of legislation or upon order of the House Committee on Justice in impeachment proceedings. Hindi nilagay eh. So I believe the omission is deliberate and exclusive. Correct. Madam Chair, if there are still uncertainties as to the legal basis and necessity of opening this box, then I think it would be imprudent for us to open it at this stage. These are protected by law, and any disclosure must be clearly and unquestionably authorized, not based on assumptions or discretion. Dapat ganyan din yung ginawa niyo sa SALN. Dapat ganyan din. Kaya nga kayo nakasuhan. Hindi wala sana kayong kaso dyan. So you are joining Tignan nyo yung itsura ni Luistro. the position of Honorable De Lima? No, I am against You are the not position. to open. Yes, Okay. Madam Chair. Okay. Parang nalungkot ka, madam. Parang nalungkot ka. Okay. Ano expectation mo? For open. Asasangayunan niya si De Lima na gustong i-open niyang green box na yan. Pero sa huli, ang sabi, no, I'm against. Tapos ang sagot niya, okay. Parang nanghina eh. Next is the Honorable Chel Jokno from Eto na yung himala! the Akbayan Party List. Thank you, Madam Chair. First of all, to be clear,
ay ako'y naniniwala na may kapangyarihan ng Committee on Justice Oh, wala. Hindi naman namin tinatanggal yan. Ano ka ba naman? na buksan yang kahon na yan. Wala. Wala. But to me, the crucial question is, kailangan ba natin buksan? Naniniwala ka pala na meron kang kapangyarihan para buksan. Pero bak ganyan na. Kailangan ba nating buksan? Tingnan singiwi sa likod. Hmm. The question is in relation to the determination of probable cause. Correct. And if we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapagdetermina na tayo. Aling sapat? Yung galing sa fishing expedition. Kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Meron pong kasabihan sa batas sa ex abundante cautela with extreme Natulala singiwi sa gilid. caution. And out of the abundance of caution, I believe that it would be more prudent for us to leave this to the Senate to Oh, leave to the Senate. Paano no? Tingnan mo naman singiwi sa gilid, oh. May nagsasabi ng matandang to. Dapat gusto mo buksan yan. Dapat kampihan mo kami, ganun. Ay, kinalaban niya si Dilimat ng Akbayan. Kasi by the way, ang gusto magpa-open yan, singiwi, si Kulot, yung sa Gabriela, si Saba, si Asidre, meron pa 6 sila. Si Tino, meron pa, hindi ko alam yung isa. Kinalaban yung Akbayan. Himala! decide whether to open the box or not. Thank you, Madam Chair. Kong Chel, you're not joining the position of Kong Laila. For once, I think For we once. have some disagreement. That is for the record. For once. Sang himala! O, tingnan mo singiwi. O, umaga niya. once. Parang bata doon, na hindi na pagbigyan, Tumatawa yung mga nasa niya, siya, walang reaction, Tingnan niyo singiwi. For the first Napangiwi na lang talaga, time. Tapos si Kulot, medyo masama yung tabas ng mukha, Si Delima tumatawa lang din, okay lang sa kanya. Split decision. Anong split decision ba nagsasabi mo dyan? Split, dapat patas siyang split, ganyan. Yung split decision. Now let us proceed to Okay na, doon na. Yun lang yung gusto kong ipakita sa inyo. Isang himala! Ano kayong naka-initial joke no? Baka naman takot siyang madagdagan ng kaso na naman. Kasi meron ng kaso sa asawa ni Vice President Sara Duterte at umiiyak din. Natakot. So, in the end, ulitin ko, hindi nabuksan yan dahil for precautionary purposes. Bakit? Kasi baka sumabog na naman yan. Baka kasuhan na naman. Naku, patong-patong na yung gagawin nating kaso. Wala na tayong gagawin kundi mag-attend ng mga kinakaso ng mga Duterte. Natagod kayo, no? For once. For once. May pumabor kay VP Sara Duterte. Ay, wow! Ngiwi.